Ano pong ibig sabihin ng not by might, but by my spirit? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sir Robert Manalo, Lizette Bara, and Lorraine, mga members po natin sa ating mga Dive Deeper videos. At kung hindi naman po kayo member, wag po kayong mag-alala kasi nakapila naman po lahat ng mga videos natin para maging public. So medyo matagal lang po kasi maraming mga videos. Kung gusto niyo po ng early access, pwede po kayong maging member. Now, tutuloy po natin yung pag-aaral po natin patungkol po kay Zechariah. So, sino po ba si Zechariah? Si Zechariah po ay propeta ng Diyos na ginamit ng Diyos upang ma-encourage pa yung mga tao lalo na itayo yung templo. So, it's about temple rebuilding. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon, magmumula po sa Zechariah chapter 4, verse 1 to 5. Ito pong si Zechariah, meron po siyang vision, meron siyang pangitain. May pinakita sa kanya ang Diyos. So, ang nakita niya po ay lampstand. So, sabi dito, basahin po natin sa verse 2. And he said to me, "What do you see?" I said, "I see and behold a lampstand of all gold, a lampstand all of gold with a bowl on the top of it, and seven lamps on it, with seven lips on each of the lamps that are on the top of it. And there are two olive trees by it, one on the right of the bowl, and the other on its left." So, parang ganito po yung vision niya, no? May pinakita si Lord kay Zechariah na isang pangitain. Ganyan po yung itsura. Most likely, or at least approximately, ganito yung itsura. Pero hindi natin alam, no, for sure. Kasi kung ano lang yung nakasulat sa Bible, we can only imagine. Pero ganyan po yung description. So, ano po yung ibig sabihin nito? Pag-aaralan po natin yan sa dive deeper natin. Pero for now, gusto kong malaman ng lahat na ito po ay may kinalaman sa pagre-rebuild ng templo, sa pagtatayo ng templo. Now, pag binasa po natin dito sa verse 6, sabi dito, "Then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." So, bakit sinabi ng Diyos na not by might, but by my spirit? Kasi nga, winasak yung templo nila, kakauwi lang nila galing sa pagkabihag sa Babylon, tas i-rebuild nila yung nation nila, yung society nila. So, isa sa mga malaking task ay yung pagre-rebuild ng temple. So, parang napapanghinaan ng loob kasi wala naman silang resources eh. Wala silang yaman. Hindi kagaya ng panahon ni Solomon na tone-toneladang mga ginto yung dinideliver kay Solomon. So, you have the finances. It's easier to build the temple. Pero during this time, dapang-dapa sila. Economically speaking, mga negosyo, dapang-dapa. Yung mga tao, walang pera, walang resources. At marahil ang problema nila gutom, no? Tapos magtatayo ka pa ng templo. Pero si Zerubbabel, siya po yung governor at that time, sabi ng Diyos sa kanya, Zerubbabel, not by might. Hindi yan sa pamamagitan ng kakayanan mo, kapangyarihan mo, o talino mo. Not by might, nor by power. Hindi yan sa pamamagitan ng kapangyarihan o hukbo o kasandaluhan o manpower. Sabi dito, but by my spirit. Ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. So, ito po ang ilan sa mga turuan natin ngayong araw. Number 1 po, God empowers His missionaries to accomplish His mission. Mga kapatid, ngayon pa lang dapat na-inculcate na sa ating mga isipan o naibaon na sa ating mga isipan na kapag ikaw ay follower ni Jesus, you you pledge your allegiance to Jesus at sinasabi mo, Panginoon, ikaw na yung Panginoon ng buhay ko, ikaw na hari ng buhay ko, ikaw na masusunod sa buhay ko. The moment you say that, merong kalakip yan na commitment. At yung isa po doon ay ikaw ay missionary na ng Diyos. Yung missionary, hindi po yan professional work, no? Missionary, ibig sabihin, may pinapagawa sa'yo si Lord. Meron kang mission. So, nakabaon na sa isipan natin, missionary ako ng Diyos. Nabubuhay ako dito because I have a mission from God. So, lahat po tayo ay missionary ng Panginoon. At tandaan po natin,
based on this task, si Zerubbabel po, siya po yung missionary ng Diyos, may mission, siya yung gobernador during that time, may pinapagawa ang Diyos sa kanya. Yung mission na yon na binigay niya kay Zerubbabel, siya yung missionary, si Zerubbabel, yan po ay i-accomplish ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. God will empower His missionaries to accomplish the mission. Kaya mga kapatid, pag ikaw missionary ka ng Diyos, dapat wala kang takot, no? Hindi mo na kailangang mangamba, magtatagumpay ba to o hindi. Sabi ng Diyos, not by might, nor by power, but by my spirit. Pangalawa po, God's mission is fully supported by His provision. Yung mission ng Diyos na ibinigay sa iyo, mission ng Diyos yan eh. Hindi mo kailangan mag-isip na, Lord, saan natin kukunin yung resources? Saan natin kukunin yung kaperahan? Saan natin kukunin yung finances? No? Hirap na ako sa buhay. Ako ba magfe-finance nito? Hindi. Si Lord ang magfe-finance. Pag may pinagawa sa'yo si Lord, mission ng Diyos yan. Siya rin ang magbibigay ng provision. So, si Zerubbabel, hindi naman sinabi, Lord, hindi naman ako kagaya ni Solomon eh. Nung tinayo niya temple, talagang glorious. Lahat ng, resources, human resources, finances, talagang fully funded. Pero sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Yung Diyos na nag-empower kay Solomon ay parehong Diyos na mag-i-empower sa iyo, Zerubbabel. Kaya po sabi dito sa verse 9, basahin po natin sa verse 8. Then the word of the Lord came to me saying, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands shall also complete it. And this verse leads us to point number 3. God is determined to complete His mission with certainty. Ang Diyos po, hindi lang ibibigay ang lahat ng pangailangan mo para sa mission, kundi i-accomplish niya yan, tatapusin niya yung task na yan, na mission na iniatang sa iyo ng Diyos, at meron po itong katagumpayan. At yung katagumpayan po may kasiguraduhan. Kaya sabi po rito, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands shall also complete the project. Now, ang tanong, sino ba si Zerubbabel? So magbigay lang po ako ng konting background patungkol kay Zerubbabel kasi baka yung iba sa atin di pa familiar. Si Zerubbabel po, siya po ay, yung pangalan niya po ay, ang kalagan ay offspring of Babylon. Kasi marahil doon na siya pinanganak sa Babylon. At siya po ay post-exilic Judah, 6th century BC. Diyan po siya, kumbaga, nagministeryo. Siya po ay inappoint na governor of Judah. Tandaan po natin, during that time, sila po ay under the Persian rule. So yung mga Persians, yung sila Artaxerxes, no, yung mga hari, Darius, hari ng Persia, meron silang 127 provinces from India to Kush, or hanggang Africa yon. So pagdating sa province nila or sa area nila sa Israel, ang governor doon ay si Zerubbabel. So si Zerubbabel ay isa sa hundreds of governors. At alam niyo po ba na siya po ay descendant of King David? At dahil po rito si Jesus Christ din ay nanggaling kay Zerubbabel, the son of Shealtiel. Ang partner niya po ay si Joshua, the high priest, at ang mga kasabayan niya pong mga propeta ay si Haggai and Zechariah. Now, dito po makikita natin na Zerubbabel po, siya po ay, ang pinapoint ng buhay ni Zerubbabel ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ, siya po yung fulfillment, greater Zerubbabel who will rebuild the temple of God. So, si Jesus Christ yung true builder of the true temple of God. So, ito po, yung iba po dito mga detalye, talakayin po natin sa dive deeper, pero at least alam po natin at kilala natin si Zerubbabel. So, tayo po ay dumako na sa ating applications. Number 1 po, as faithful followers of Christ, the greater Zerubbabel, no? He is the true builder of the temple. Marami po tayong mga task na ibibigay sa atin ng Diyos. Marami tayong misyon. Maraming ipapagawa ang Diyos sa atin, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating komunidad, sa ating society. At personally, may mga task din po tayo, no? Harapin po natin lahat ng mga challenges sa buhay natin ng walang takot. Bakit po? Empowered tayo ng banal na spirito. Bakit po?
Sinasabi rito sa banal na kasulatan, not by might nor by power, but by my spirit. The same God who worked through the life of Zerubbabel is the same God who will work in your life. So you can face all challenges without fear. Alam niyo po dito sa panahon ni Zerubbabel no hanggang kila Nehemiah, puno ito ng mga threat. Kasi nga durog yung kanilang mga walls, yung mga pader nila. So yung mga kalaban nila, ang bilis nilang pasukin. Pero sila Nehemiah talagang lumaban. They rebuild the temple, rebuild the wall of Jerusalem, and they face all challenges without fear. Ganon din po sa atin mga kapatid, kung ano man ang kakarapin natin sa buhay bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod natin Panginoon Jesucristo, harapin natin ang walang takot. Bakit? Meron tayong Diyos, meron tayong Espiritu Santo na siyang sumasa atin. And number 2 po, overcome mountains through faith. Lampasan natin, pagtagumpayan natin yung mga bundok ng humaharang sa atin sa misyon na pinapagawa ng Diyos sa atin. Maganda nga po rito sa verse 7, after sabihin ng Diyos na Zerubbabel, ito yung mensahe ko sa iyo, not by might nor by power but by my spirit says the Lord of hosts. Ang kasunod nito verse 7 sabi, who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain, and he shall bring forward the top stone amid shouts of grace to it. So ano yung ibig sabihin nito? May pinapagawa ang Diyos, may mission ng Diyos, pero may great mountain. Maraming interpretation po rito, pero basahin po natin sa Tagalog. Dito po sa Tagalog, ang sabi, after sabihin ng Diyos na, I will empower you, kaya sa verse 7, maging ang pinakamalaking hadlang, gabundok man, sa Tagalog siguro ganito yan, gabundok man ang hadlang sa iyo. Kung mayroong pinapagawa talaga sa iyo ang Lord, clear yon sa isip mo. Sabi rito, maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. Maaalis. Bakit? Wala namang hadlang sa Diyos eh. Wala namang gabundok na pwedeng humadlang sa Diyos. God is all powerful. So, overcome mountains through faith. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, lumaban tayo, pagtagumpayan natin anumang hadlang ang nasa ating harapan. And pangatlo po, finish the task by the power of the Spirit. Sabi po ng Diyos dito kay Zerubbabel, the word of the Lord came to me saying, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. Sinimulan ni Zerubbabel. Inutos ng Diyos, Zerubbabel, simulan mo yan. At ang sabi dito, his hands shall also complete it. Maganda nga po ito kasi ang fulfillment nito si Jesus. Si Jesus yung, He's the author and the finisher of our faith. At yung sinimulan ng Panginoong Jesucristo ay tatapusin niya. Sa Philippians 1:6, ganun din ang nakasulat, he who began a good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. So inumpisa ng Diyos, tatapusin niya. Ikaw ginagamit ka lang ng Diyos. Ako ginagamit lang ng Diyos. Kung ano yung inumpisahan sa atin ng Diyos, tatapusin din ng Diyos, gagamitin niya tayo. Now, para po sa ating discussion, ito i-divert po natin sa gawain sa church, Why should we come to church actively strengthening one another rather than being passive consumers? Sa context po kasi nito kay Zerubbabel, they're rebuilding the temple. Pero sa atin po kasi we're strengthening the church. Yan po yung main task natin as missionaries of God. So, maganda pong tanong sa atin ngayon, bilang inatasan ng Diyos na palakasin ng iglesia, ay why should we come to church actively strengthening one another? Bakit pag kinakaharap natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya, ini-strengthen natin sila, binibuild natin sila, at binibuild rin nila tayo. Kesa dun sa parang passive consumer lang tayo na makikinig lang, then tapos na. So, pag-usapan din po natin yan sa dive deeper natin kasi connected po ito lahat. So, sa dive deeper questions po natin, what is the meaning of the lampstand and the 2 olive trees? And what is the difference between an active contributor and a passive consumer in the church? Pag-usapan po natin yan later. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for calling us to participate in your mission and for giving us your Spirit
to accomplish the work you have entrusted to us. When challenge arise, help us face them without fear, knowing that you are with us. Give us faith to overcome every mountain and obstacle that stands before us. Keep us from relying on our own strength, wisdom, or resources. Instead, teach us to depend completely on the power of your Spirit. Strengthen us to remain faithful, persevere through difficulties, and finish the task you have given us for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po ang inyong mga comments. Maraming salamat po sa inyo. At huwag po natin kalimutan, ibahagi po natin itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions and dive deeper videos.